Isipin mo ang isang kotse na may iisang side mirror lang, hindi tatlo, isa lang. Habang mahinahon kang nagmamaneho, tumingin ka sa iyong likuran. Ayos naman. Hanggang sa may isang kotse na nagpasyang magtago sa tabi mo. Lilingon ka ng bahagya, wala. Titingin ka sa harap, wala. At bigla, sorpresa, ang kotse ay nandoon na pala sa loob ng ilang segundo. Maligayang pagdating sa kahangahangang mundo ng blind spot. Kaya bakit nga ba may tatlong salamin ang mga kotse? Bakit isa sa gitna at dalawa sa gilid? Dahil lang ba naisip ng mga manufacturer na ang dalawa ay ayos na, pero ang tatlo ay mas mukhang seryoso? Hindi naman. At higit sa lahat, ang tatlong salamin na ito ay hindi eksaktong pareho ang silbi. Sa video na ito, tatalakayin natin kung bakit mayroong ganitong maliit na surveillance team ang iyong sasakyan, kung paano gumagana ang bawat isa, bakit medyo magkaiba ang mga side mirror, at higit sa lahat, kung paano gamitin ang mga ito ng tama para maiwasan na maging isang sakuna ang simpleng paglipat ng lane. Magsimula tayo sa pinakahalata, ang salamin sa loob. Nasa gitna ito ng windshield para makita mo ang nasa likod. Napaka-useful nito habang nagmamaneho dahil binibigyan ka nito ng view sa trapiko. May paparating, nakikita mo. Mabilis na lumalapit, kita mo rin. May nakadikit sa bumper mo, kita mo rin yan. Pero may mahalagang limitasyon ang salamin sa loob. Hindi nito nakikita ang lahat. At dito na pumapasok ang dalawang salamin sa gilid. Pinapayagan ka ng kaliwang salamin na bantayan ang trapiko sa iyong kaliwang bahagi. Ginagawa rin ng kanan ang parehong bagay sa kanang bahagi. Mukhang halata ito, pero may isang napakahalagang detalye. Hindi sapat ang mga salamin para makita ang buong paligid ng sasakyan. Bawat isa ay may limitadong sakop. Isipin ang sasakyan bilang kastilyong may kanal. Ang salamin sa loob ay para sa likod, at ang mga salamin sa gilid ay para sa mga gilid. May maliliit na bahagi pa ng teritoryo na hindi sakop ng anumang salamin na tinatawag nating blind spot. Salungat sa pangalan nito, hindi naman ito laging patay para sa taong naroon. Ang sasakyan naman ay maaaring buhay, gumagalaw at ganap na hindi mo nakikita. Kaya tayo gumagamit ng tatlong salamin sa halip na isa lang. Pero bakit hindi na lang magkabit ng isang malaking panoramic mirror para makita ang lahat ng sabay-sabay? Magandang ideya, kaso sa praktikal na aspeto mas hindi ito simple. Ang hugis, poste, bintana, posisyon ng driver at geometriya ng sasakyan ay natural na lumilikha ng blind spots. Isa pa, hindi kayang ipakita ng salamin ang nasa likod ng mga harang. Kung ang isang bagay ay natatakpan ng poste ng sasakyan, mananatili itong nakatago. Dito pumapasok ang pinagsamang paggamit ng tatlong salamin. At ito marahil ang pinakamahalagang punto sa buong video na ito. Hindi natin dapat gamitin ang mga salamin ng hiwa-hiwalay. Gumagana sila bilang isang koponan. Isipin mong gusto mong lumipat ng linya pakaliwa. Una, tingnan ang rear view mirror para makita ang nasa likod. Sunod, tingnan ang side mirror para suriin ang nasa tabi mo. Panghuli, bago lumipat ng linya, lumingon ng bahagya para i-check ang blind spot. Tatlong pagsusuri, tatlong magkakaibang impormasyon. At mas epektibo ito kaysa sa pagtingin lang sa panlabas na salamin sa pag-asang nagkaroon ito ng 360 vision magdamag. Pero bakit nga ba madalas na bahagyang nakakurba ang mga panlabas na salamin? Hindi lang ito pampaganda. Ang convex mirror ay nagpapalawak ng paningin, kaya mas marami kang nakikita sa paligid ng sasakyan. Pero may kaunting bitag dito. Sa isang convex mirror, ang mga bagay ay karaniwang nagmumukhang mas maliit at tila mas malayo kaysa sa tunay nilang distansya. Nakakita ka ng sasakyan sa salamin at naisip mo, oh malayo pa siya. Hindi naman palagi. Maaaring mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Kaya may babala sa side mirror. Ang mga bagay ay mas malapit kaysa sa hitsura nito. Hindi lang ito palamuti sa salamin. Paalala ito na huwag magtiwala sa distansyang nakikita sa salamin. Pag-usapan naman ang pag-aayos. Dahil kung mali ang pagkaka-adjust sa mga ito, maaari kang magkaroon ng tatlong salamin na walang silbi na madalas mangyari. Maraming driver ang nag-a-adjust ng kanilang side mirror para makita ang malaking bahagi ng sarili nilang sasakyan. Ang problema, alam mo na naman ang hugis ng sasakyan mo. Hindi mo naman talaga kailangang tingnan ang pinto ng sasakyan mo ng 10 minuto. Mahalaga ang nasa paligid mo, kaya ang tamang pag-a-adjust ay nakakatulong para mabawasan ang overlap at mapalawak ang nakikitang area sa paligid ng sasakyan. Ang rearview mirror naman ay dapat i-adjust para masakop ang pinakamalaking bahagi hanggat maaari ng likurang bintana. Higit sa lahat, i-adjust ang mga salamin pagkatapos ayusin ang upuan. Kapag binago mo ang posisyon ng upuan pagkatapos mag-adjust, mawawala rin sa ayos ang iyong mga salamin. Nagbago na ang anggulo ng iyong mga salamin.
Kahit tahimik, madalas ay mali ang pagkaka-adjust nito. May isa pang function ang rearview mirror na alam ng marami pero hindi nila gamay kung para saan. Baka napansin mo na ang maliit na lever sa ilalim ng ilang rearview mirror. Itulak lang sa isang tabi at magbabago ang refleksyon. Night mode ba ito? Oo, parang ganun na nga. Binabawasan nito ang silaw mula sa headlight ng sasakyan sa likod. Matalino ang konsepto nito. Ang rearview mirror ay may bahagyang pagkiling at dalawang reflective surface. Sa normal na posisyon, nakukuha ang pangunahing refleksyon. Kapag ginalaw ang lever, nagbabago ang anggulo ng salamin kaya naiiba ang direksyon ng liwanag mula sa headlight at nababawasan ang silaw. Napakagamit nito tuwing gabi. Dahil ang driver na sumusunod sa iyo na naka-high beam ay kayang gawing parang maliit na artipisyal na araw ang iyong rearview mirror. Pero bakit hindi na lang gumamit ng tatlong magkakaparehong rearview mirror? Magkaiba ang kanilang posisyon at tungkulin. Ang rearview mirror sa loob ay nasa gitna para direktang makita ang likuran sa pamamagitan ng rear windshield. Ang mga side mirror naman ay kailangang sumakop sa mga gilid ng sasakyan at palawakin ang sakop ng paningin. Kaya naman, dinisenyo at inayos ang mga ito ng magkaiba. At sa ngayon, may ilang mga sasakyan na mas malayo pa ang inabot. Malamang na nakakita ka na ng mga sasakyang may maliliit na ilaw sa kanilang mga side mirror. Ito ang mga blind spot monitoring system. Isang camera o radar ang nagbabantay sa lugar na nasa tabi o bahagyang nasa likuran ng sasakyan. Kapag may sasakyang nasa lugar na iyon, maaaring umilaw ang isang indicator sa side mirror. Kapag nagsignal ka habang may sasakyan, maglalabas ng babala ang system. Para bang sinasabi ng sasakyan, alam kong lilipat ka, pero sandali muna. At madalas, tama ang babalang ito. Mag-ingat, tulong lang sa pagmamaneho ang mga system na ito. Hindi nito pinapalitan ang iyong pagtingin. May limitasyon ang mga sensor. May mga kondisyong nakakaapekto sa pagdetect. At hindi lahat ng sasakyan ay may parehong gamit. Kaya bakit tatlong salamin at hindi 4, 5 o 10? Kailangang balansehin ang visibility, laki, aerodynamics, gastos at ergonomya. Hindi solusyon sa lahat ang paglalagay ng maraming salamin. Kaya naman bumubuo ang mga manufacturer ng mga camera, radar at blind spot detection system. Sa ilang modelo, camera na ang pumapalit sa side mirrors. Sa kabila nito, pareho pa rin ang prinsipyo. Dapat alam mo ang nangyayari sa paligid ng iyong sasakyan. Mahalaga pa rin ang tatlong salamin. Ang rearview mirror sa loob ang nagpapakita sa iyo ng mga sasakyan sa iyong likuran. Ang kaliwang side mirror ay para sa kaliwa at ang kanan naman ay para sa kanan. Ang pagtingin mo mismo ang bahala sa mga blind spot. Hindi nilagay ang mga salamin para lang dagdagan ang trabaho mo bago bumiyahe. Mayroon itong tatlo dahil walang iisang salamin ang makakapagbigay sa iyo ng kumpletong pananaw sa paligid ng sasakyan. Tandaan, ang mga salamin ay hindi lang para sa likuran. Ginagamit ito para bumuo ng mental na imahe ng paligid ng iyong sasakyan. Ang mahusay na driver hindi lang tumitingin sa salamin kapag liliko o lilipat ng linya. Tinitingnan niya ito ng regular para malaman ang mga pagbabago sa paligid. Ang sasakyang malayo kanina ay nasa likuran mo na. Maaari ring may sumulpot na motorsiklo sa gilid o pumasok sa iyong blind spot. At habang mas alam mo ang nangyayari sa paligid mo, mas mababawasan ang pangangailangan mong mag-react ng biglaan. Kaya sa susunod na sasakay ka sa iyong sasakyan at makita ang tatlong maliliit na salamin na ito, huwag mo na silang ituring na mga simpleng aksesorya lamang. Sila ay nagsisilbing iyong sistema ng pagsubaybay sa paligid na walang buwan ng bayad, walang app at walang password na dapat tandaan. At sa huli, marahil ito ang isa sa pinakasimple at pinakamatalinong teknolohiya sa iyong sasakyan. Tatlong salamin, ilang pag-aayos, isang sulyap dito, isang sulyap doon, at mas kaunting mga hindi inaasahang problema. Sabihin nyo nga sa comments, alam nyo ba talaga kung para saan ang lever sa ilalim ng rearview mirror? Maging tapat kayo. Tama ba ang ayos ng iyong side mirrors? O nakatutok lang ang mga ito sa sarili mong sasakyan?